umaga po sa atin lahat mga kapatid. Sa pananampalataya, sumasa atin po ang kapayapaan at kabutihan ng Panginoong Diyos na buhay. Tunay na napakabuti ang Panginoong Diyos na buhay pagkat lagi po siyang nagbibigay ng ating mga pangangailangan sa ating mga pangpinansyal na bagay at material na bagay, maging sa ating mga kalakasan. Tunay po na hindi po siya nagpabaya. Dahil po sa year 2021 ay marami man pong pagsubok nating naranasan, ay ito po ay nalampasan po natin. Ngayon naman po, year 2022 na po, at sa unang linggo, ito po inaramdaman natin ang panibagong pag-asa, panibagong pakikipagsapalaran na naman po, dahil napapanood po natin sa balita, sa TV, na marami na naman po nagkakasakit ng trangkaso, lagnat, sipon, at ubo po. Ito po sa klima po sa ating bansa na sala sa init, sala sa lamig po. Dahil ito po ay talaga po naman pong ganito po ang mga pangyayari sa ating buhay dahil tayo po ay tao lamang po. Kaya ganun man mga kapatid, at huwag po tayong manlupaypay sa ating mga naranasan dahil nandyan po lagi ang Panginoong Diyos na gumagabay po natin pagkat siya po ay Diyos ng mga Diyos at laman sa laman, at hindi wala pong mahirap po sa Kanya kung tayo po ay lalapit. At dito mayroon po akong may babagi po sa inyo na teksto na pakinggan po natin ang tinig sa ilang po sa panawagan noong pamanguna ni Juan Bautista po. At kung mayroon po kayong Bible po dyan mga kapatid, ay tunghayan po natin sa banal na kasulatan sa Bagong Tipan sa Lucas chapter 3 verse 16 to 17. At tandaan po natin ito dahil ito po ay noong papanguna, ito po ay panawagan na po sa bawat isa sa atin magpahanggang ngayon. At dito mga kapatid, at ibabasa ko po sa atin na ito po ay magsilbing devotion po natin ng salita ng Panginoong Diyos na pagbulay-bulayan natin upang magsilbing pagkain ng ating spiritual na katawan panlupa po. Amin po ba mga kapatid? At dito sa Lucas chapter 3 verse 16, sa class B po ako magbabasa po mga kapatid. Na sinabi ni Juan Bautista dito, binabautismoan ko kayo ng tubig, subalit dumarating ang higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Ako hindi karapat-dapat na magkalag ng panali sa kanyang mga sandalyas, kay babautismoan niya sa Espiritu Santo at sa apoy. At sa 17, mga kapatid, at sa 17, nasa kamay niya ang kanyang kalaykay upang linisin ang kanyang giikan at tipunin ang trigo sa kanyang kamalig, subalit susunugin niya ang dayami sa apoy na hindi mapapatay. Amin po ba mga kapatid? Ang Panginoong Diyos magpala sa kanyang buhay na salita. At mga kapatid, nawa ay mabuksan ko ang inyong puso't kaisipan na ating pagbulay-bulayan ito, dahil hindi po pwede dito ang pilosopyang pananalita po sa banal na kasulatan, dahil mayroon pong kaukulang parusa po, lalong-lalo na po sa pagbabaliwala po ng iba ng kanyang mga salita. Dahil dito mga kapatid, na sinasabi ni Juan Bautista, tayo po ay pagkatapos nating mabautismoan sa tubig at paghuhugas ng ating mga kasalanan, ang kasunod noon ay ang pagbautismo sa atin ng banal na Espiritu Santo sa pamamagitan ng apoy. Ang apoy na yon ay ang salita ng Panginoong Diyos kung paano tayo mag-init sa paglilingkod sa Kanya. Amin po ba mga kapatid? At dito, mababasa po natin ito sa John 14 verse 28 po mga kapatid. At dito, babasa ko po dito, sinabi ng Panginoong Hesus na ako'y ay aalis at babalik sa inyo. Kung ako'y inyong minamahal, kayo magagalak sapagkat ako'y pupunta sa Ama, sapagkat ang Ama ay higit na dakila kaysa sa akin. Po mga kapatid? At nawa po mga kapatid ay naunawaan po ninyo na ang Panginoong Diyos nang siya po ay umakyat na po sa langit, tayo po ay pinagbilinan. Ang mga ninuno natin ay kanyang pinagbilinan
ang dapat nilang gawin o sundin po mga kapatid. At magpahanggang ngayon, ito pa rin po ang ginagamit ng mga tigapahayag na salita ng Panginoong Diyos na magsilbing pagkain po sa araw-araw po natin para hindi po tayo mapariwara sa pamumuhay natin at hindi maligaw po. Ano po mga kapatid? Dahil ang kanyang Espiritu Santo ay kanya pong ipagkakaloob pagkat ang Panginoong Diyos ang Panginoong Diyos po ay Espiritu na sa kanyang sinabi dito sa kay Apostol Juan sa chapter 4 verse 24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ano po mga kapatid? At dito sa John 14 verse 26 uli mga kapatid, ang mga aaliw ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ay magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay na magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking mga sinasabi sa inyo mga kapatid. Yun po ang banal na Espiritu ng Panginoong Diyos na ipagkakalob po sa atin kung tayo po ay nagbautismuhan na po sa tubig, tayo po ay babautismuhan po sa banal na Espiritu ng Panginoong Hesus. At mga kapatid, kayo po ba ay nabautismuhan na po sa tubig at sa banal na Espiritu ng Panginoong Diyos? Mapalad po kayo mga kapatid dahil kayo po ay sumusunod sa mga pamamaraan ng Panginoong Diyos. Mabuhay po kayo at dito ipinagkaloob po sa atin ang banal na Espiritu ng Panginoong Diyos na nagpapatunay dito sa Gawa chapter 8 Gawa chapter 1 verse 8 po, at dito po ang kanyang sinabi ni Apostol Pablo, tatanggap kayo ng kapangyarihan, bababa sa inyo ang Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at sa Maria at hanggang sa duluhan bahagi ng lupa. Amin po ba mga kapatid? Nawa ay matanggap po ng bawat isa sa atin ang banal na Espiritu ng Panginoong Diyos sa kanyang mga salita at pangako sa banal na kasulatan. Dahil kung tayo po ay laging nagbabasa mga kapatid sa banal na kasulatan, ito po ay ating maririnig ang kanyang tinig na nakapalob po dito. Ano po mga kapatid? At alam po ba din pa ninyo mga kapatid na ang banal na kasulatan na salita ng Panginoong Diyos ay kanya po itong binabantayan. Ano po, mababasa po ito sa Jeremias chapter 1 verse 12 po. Ano po mga kapatid? At dito ibabasa ko po ang sinabi ni isang propeta na si Jeremias. At sinabi ng Panginoong sa akin, nakita mong mabuti sapagkat pinagmamasdan ko ang aking salita upang isagawa ito. Papuri at pasasalamat ko sa Panginoong Diyos na buhay. At ito po ay nagpapatunay na binabantayan po ng Panginoong Diyos kung ang kanyang mga salita upang isagawa po ito. At nawa ay makatulong po ito ang mga mensaheng ito para sa atin lahat upang hindi po tayo manlupaypay sa mga nangyayari sa ating buhay. Dumaranas man tayo ng mga pagsubok, andyan lagi ang Panginoong Diyos na siyang tutulong po sa atin. Ano po, mapalad po ang mga taong nakikinig at sa mga sumusunod at naglilingkod sa Panginoong Diyos na buhay. Ano po mga kapatid? At hindi ko po ito sinabi ito, kundi ito po galing po ito sa banal na kasulatan sa pagbabantay ng Panginoong Diyos sa kanyang mga salita po sa Jeremias chapter 1 verse 12 po. At dito mga kapatid sa John chapter 14 verse 23-24, ito po na po ang panglas kong babanggitin na aking ibabahagi po. At sinabi ni Apostol Juan, sinabi ng Panginoong Diyos, Panginoong Hesus, kung ang isang tao na nagmamahal sa akin ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y pamamahalin ng aking Ama at kami lalapit sa kanya at gagawa ng tahanan kasama niya. Ano po mga kapatid? At verse 24 mga kapatid, ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita at ang salitang iyon narinig ay hindi akin kundi sa Amang nagsugo sa akin. Papuri at pasasalamat ko sa Panginoong Diyos na buhay sa kanyang mga talata pagkat sinasabi sa banal na kasulatan
na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang isang tao, kundi kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Amin po ba mga kapatid? At maraming salamat po sa tiyaga po ninyo na pakikinig sa mga aral at ibanghilyo na aking may babagi. Hindi ko po alam kung magustuhan man po ninyo ito o hindi. At baka hindi angkop ito sa inyong pinapanood na gusto niyong makita dito. Ito po ay higit pa sa ginto at pilak kung inyo pong matututunan upang ito po ang salita ng Panginoong Diyos na itanim sa ating puso ay dadalhin po natin hanggang sa kapilang buhay. Yun po ang mga salitang binhi na pinagkakaloob sa atin ng Panginoong Diyos upang tayo po ay makaharap po sa Kanya at makakapasok po sa kaluwalhatian ng Panginoong Diyos na buhay sa Kanyang bagong langit at bagong lupa. Ano po? Marami po sa atin mga kapatid na gustong pumunta sa langit po pag sila po ay namatay. Pero dito po lamang po sa lupa mga kapatid, mga aral at ibanghilyo na sa banal na kasulatan ay ayaw po ng iba. Paano kayo makakapasok po sa kaharian sa langit mga kapatid kung dito pa lamang sa lupa ay inaayawan nyo na? Ano po, tatandaan po natin mga kapatid, lahat po tayo ay haharap sa hukuman ng Panginoong Diyos na buhay. Ano po, wala po tayong mapagtataguan na hindi nalalantad sa paningin ng Panginoong Diyos na buhay. At maraming salamat mga kapatid. Nawa ay makapagbigay aral po ako sa mensaheng ito. At tulad ng sinasabi ko mga kapatid, Bible study lamang po ito o Bible reading po sa atin na ang Panginoong Diyos na po ang magministeryo sa kanyang mga salita at pangako. Dahil mga kapatid, ginagamit lamang po ako ng Panginoong Diyos upang ihatid po sa inyo ang mga mensaheng ito na ayaw po ninyong mapakinggan. Nasa inyo na po yun mga kapatid. Ang mga pinapanood po ninyo, mga magagandang bagay, ito po ay lilipas po yan. Pero ang salita ng Panginoong Diyos ay hindi po lilipas. Babaunin po natin ito hanggang sa kabilang buhay upang tanggapin po natin ang kaukulang gantimpala sa ating pagpapagal. Ano po mga kapatid? At hanggang dito na lamang mga kapatid. Maraming salamat po sa inyo. Naway basbasan kayo ng banal na dugo ng Panginoong Hesus at ng kanyang kapangyarihan upang maprotektahan po kayo sa inyong sarili at masampu ng inyong pamilya ng kanyang kapangyarihan. Amin po ba mga kapatid? God bless po!